Yung Yeah. tinatanong ko kung yun daw pong writ of habeas corpus ay dapat i-issue. Yung pong writ of habeas corpus, yun ay isang remedyo ng isang mamamayan na tinanggalan mo ng kalayaan. Ang tanong, sufficiente na ba? Kaya makikita nyo, talagang restrain ang kanyang freedom of mobility nang walang basihang legal. Kaya, yung pong requisitos na itinatakda ng rules of court ay naririyan. Yung Yeah. tinatanong ko kung yun daw pong writ of habeas corpus ay dapat i-issue at kung whether or not yun daw mga grounds for the issuance ay nagkaroon ng sufficienteng kalakaran na pumasok doon po sa requirements dahil sa rules of court. Tinatanong din, kung yung red notice ba, yun ba ay tamang ground para arrestuin si Presidente Duterte. At tinatanong din po kung yung Republic Act 9851 sufficiente na upang yun na maging kapalit ng sinasabing karapatan ni Presidente Duterte sa due process. Unang-una, yung pong writ of habeas corpus, yun ay isang remedyo ng isang mamamayan na tinanggalan mo ng kalayaan. Kung merong halimbawa, ikaw ay pilit na kinukulong sa isang lugar at hindi ka makalabas. Malabas sa kwarto, hindi ka makalabas sa bahay o inilipat ka sa ibang lugar at hindi ka makakilos, walang kalayaan, walang freedom of mobility, nasabi po ng rules of court, pwede kang tumakbo sa hukuman at humingi ka ng writ. At ang ibig po sabihin yan, yung pong mga gumawa ng pagtanggal sa iyong kalayaan ay ipatatawag, didirektahan o utusan ng hukuman. Dalhin nyo sa amin yung taong yan. At ipaliwanag nyo kung bakit ninyo yan ay diniditini. Kung bakit yan ay pinipwersa nyo na tanggalan ng kanyang kalayaang paggalaw. Yan ang petition for a writ of habeas corpus. So ang tanong, sufficiente na ba yung mga nangyari sa kanya? Opo, sapagkat unang-una, siya po ay nakakulong ngayon. Noong March 11, 2025, siya ho ay paglapag niya dyan sa Villamor Air Base, kinulong kagad siya. Dinitini dyan sa Villamor Air Base. Wala siyang kalayaan lumabas. Pati mga abogado niya hindi pinapasok. Kaya makikita nyo, talagang restrain ang kanyang freedom of mobility nang walang basihang legal. Kaya, yung pong requisitos na itinatakda ng rules of court ay naririyan. Kaya, sufficiente. Ang tanong ngayon, yung bang pag-arrest of the Presidente Duterte na ayon sa saligang batas, na ayon sa extradition treaty, na ayon sa 9851, na ayon ba yan sa Rome Statute? Hindi po hindi na ayon sapagkat gaya ng pinaliwanag natin kahapon, bago mo tanggalan ng kalayaan, ang buhay, ng ari-arian ng isang mamamayan, kailangan ipadaan mo muna sa isang proseso ng tinatawag na due process of law, kung saan bibigyan mo siya ng karapatang unang-una, malaman kung anong akusasyon mo sa kanya, ano ba ang nature ng krimen na kinabit mo, bibigyan ka ng kalayaan na humanap ng abogado, pagtanggol ng isang abogado, at
magbigay ng ebidensya at konfrontahin mo yung mga nag-aakusa sa iyo dyan sa hukuman at marami pang ibang karapatan. Yan po ay hindi binigay sa kanya lahat. Hindi siya binigyan ng yung abogado, yung mga kami, pumapasok kami, hindi kami pinapasok. At hindi nga wala nga mandamiento di aresto eh. Walang warrant of arrest. Basta kinuha na lamang siya. Hindi may pakita yung warrant of arrest nung siya kinuha sa aeroplano. Another thing, ang sinasabi ng gobyerno, meron daw silang red notice sa Interpol. At yun nga ang ginagamit nila dahil daw tayo ay may kasunduan ang internasyonal. Kailangan mag-cooperate tayo. Pero alam niyo po yung Interpol, gaya ng paliwanag na natin ng paulit-ulit sa programang ito. Yun ay isang ahensya, international organization, na ang tungkulin nito ay di ba, ang tungkulin lang naman ito ay kailangan na humingi siya sa pamahalaan kung saan yung tao na gusto nilang arestuhin sa pakiusap naman ng isang bansa, miyembro doon sa tratado, tulungan sila na arestuhin. At isa pang tungkulin nila para sabihin doon sa bansa na naghahanap ng isang tao gustong mapa sa kapangyarihan nila. Kung nasaan, kasi marami silang organisasyon sa buong mundo. Kaya marami silang koneksyon, alam nila kung nasaan. Ngayon, yun yung red notice na yun. Sinasabi ng na wala silang magagawa kung hindi. Ang gobyerno daw walang magagawa kundi sundin. Kaya nga request pag sinabing request, nakikiusap ka lang. Pwede bang tulungan mo kami sa pag-aresto? So kung request lang ito, pwede mong tanggihan. Hindi obligatory. Hindi obligasyon. Yan isa sa mga dahilan na hindi po pwedeng gamitin ng gobyerno. Pangalawa, sinasabi na nga natin paulit-ulit, wala nga kayong jurisdiction. Madali sabi, yun ang warrant of arrest na inisyo ng ICC, International Criminal Court. Walang saysay. Bakit? Kung wala kang jurisdiction over a person or over a country, paano magkakaroon ng saysay yung warrant of arrest mo? At yung Interpol, nakiusap lamang ang ICC sa Interpol na tulungan sila. Kung yung mismo nakikiusap na arestuin si dating Presidente Duterte, wala namang jurisdiction. Hindi maaaring masakop si Presidente Duterte o ang Pilipinas kasi sa mga kadahilan na nabilangin natin. Una, yung Rome Statute, hindi naman umiiral dahil hindi nalakhala na isang requirement sa batas. Pangalawa, umaklas na nga tayo. Maraming ang dahilan kung bakit wala silang jurisdiction. Kaya, kung yung nakikiusap sa Interpol na makikiusap sa gobyerno ay walang jurisdiction, walang kapangyarihan, di lalo na yung pinakiusapan ng Interpol. Kung yung principal walang jurisdiction, paano mo magkakaroon ng jurisdiction yung inutusan lamang o pinakiusapan? Kaya makikita po natin talagang wala. Walang jurisdiction. Walang jurisdiction kasi nga, hindi nila sinunod, maliban pa doon sa binanggit natin, yung principle of complementarity na kailangan ang bansang miyembro walang kakayahan na usigi ng mga kriminal doon sa mga international crime na nasa ilalim
ng jurisdiction ng International Criminal Court like genocide, mass murder, war of aggression. Ang mga krimen. Ang problema nga, itong principle of complementarity ay hindi po sinunod kasi meron tayong kakayahan na malusog. Pinakita na natin. Libo-libo na nga ang pinakulong natin. At itong presidente nga, sinipa natin, pinakulong natin. Ano pa bang prueba? Kaya natin at inuusig pa natin. So, on 2 points, wala sila kadahilanan upang pumasok sa ating bansa at usigin ng isang mamamayan natin. Kaya nga itong gobyerno ito, hindi lamang tinulungan, sila mismo ang nag-epekto ng pag-aaresto, pagdidetini at pagpapatapon sa dahig. Ang isa pang katanungan, ito bang pag-aaresto sa kanya na ayon sa batas? Unang-unan, pinakita naman natin na hindi ayon sa saligang batas. Ito ba'y naaayon sa rules of court? Hindi rin kasi sinasabi sa rules of court, unang-una, kung aresto ka, kailangan may mandamiento de aresto ka. Yun ang exception lamang nung kung may ginagawa kang krimen, ora mismo at nakita ng mga aresto sa iyo na may ginagawa kang krimen. Wala naman ng ganun. Pangalawa, sinasabi ng sa rules of court, pati na yung Republic Act 9851 na kailangan mapasailalim ka muna sa hukuman. Kailangan talagang humarap ka sa paglilitis muna. At kahit na yung Rule 59 ng International Criminal Court, yun din ang sinasabi. Ang warrant of arrest, di umano, ayon sa batas nila ito ng ICC, pag meron silang ni-release na warrant of arrest, kailangan pumunta sila sa lokal na hukuman ng bansa kung saan naroon yung aresto nila. At mag-file sila ng petition, humingi sila ng permiso, magpakita sila ng kadahilanan na balido ang warrant of arrest at bigyan ng pagkakataon ng inaaresto na ipagtanggol ang kanyang sarili at sabihin, hindi, walang saysay yan, kalukuhan yan. Ayan pong lahat ay nilabag ng ICC, ng gobyernong ito. Kaya kahit saan nyo tingnan, sa lahat na kanto, in all four corners, wala talagang jurisdiction. Illegal lahat ang ginawa. Ang pamahalaan o ng International Criminal Court. Sa ngayon, pwede na muna natin yung itigil yung discussion niya kasi maraming tanong Maraming tanong na dapat sagutin. At gusto ng Korte Suprema sagutin ng mga abogado, ng